Kamakailan lang ay naging sunod-sunod ang tensyon sa pagitan ng puwersa ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea matapos magkaharap na naman ang mga barko ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard malapit sa pinag-aagawang teritoryo sa Ayungin Shoal. Nagkaroon din ng pagkakataon na kung saan muntikan ng mabangga ng isang barko ng China ang isang barko ng Philippine Coast Guard na nagpapakitang mas lalo nang nagiging agresibo ang puwersa ng China. Sa kabila ng mga mapanghamong aksyon na ito, matagumpay na nakapag-resupply ang ating mga puwersa sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost sa Ayungin Shoal at lahat ng ito ay nasaksihan ng P-8 Poseidon surveillance aircraft ng Amerika na nagbabantay sa bawat galaw at bilang pagpapakita na rin ng suporta sa Pilipinas. Samantalang nagkaroon naman ng mainit na usapan sa Senado patungkol sa nangyari sa West Philippine Sea at nangako ang mga senador na susuportahan nila ang modernisasyon ng hukbong sandatahan at maglalaan sila ng bilyong-bilyong pondo para sa pagbili ng armas. At sa papasok na Horizon 3 ng AFP Modernization Program na pinakamalaki at panghuling parte ng modernisasyon, humingi pa ang Department of National Defense ng karagdagang pondo dahil hindi umano sapat ang idinagdag ng gobyerno para sa kanilang plano dahil napakaraming proyekto pa ang hindi napopondohan katulad na lang ng pagbili ng mga multi-role fighters na sinabi nilang pinaka-prioridad kunin ng hukbong sandatahan. Kakailanganin umano nila ng karagdagang pondo sa lalong madaling panahon dahil naghahanda na ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng kanilang plano kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa West Philippine Sea at hindi nila magagampanan ang kanilang tungkulin kapag kulang-kulang sila sa kagamitan at pang-depensa. At base sa impormasyon galing sa Max Defense, kakailanganin ng hukbong sandatahan ng pondo ng nasa lagpas 1 trilyong piso para sa Horizon 3 na mag-uumpisa ngayong taon at matatapos sa taong 2028 na napakalaki kung ikukumpara sa Horizon 1 na may pondong nasa 130 billion pesos at Horizon 2 na hindi pa natatapos sa ngayon na may kinakailangang pondo ng nasa 430 billion pesos. Hindi basta-basta at napakalaki ng 1 trillion pesos at pahirapan ang paghanap kung saan kukunin ng ganito kalaking pondo sa loob lamang ng 5 taon. Ngunit kapag gugustuhin ng bansa na madepensa ng sarili nito, ay kailangang ibigay ng gobyerno ang hinihinging budget ng hukbong sandatahan. Ang Horizon 3 ay hinati sa 3 parte at ang pinakaunang parte ay magkakaroon ng pondo ng nasa 500 billion pesos at gagamitin ito sa pagbili ng mga pangdepensang kagamitan. Kabilang sa mga pangdepensa na ito ay ang anti-ship missile systems para sa Philippine Army at Philippine Marine Corps, kaya inaasahang dadagdagan pa ang order para sa BrahMos anti-ship missiles na nanggaling sa India na may range ng nasa 270 kilometro. Isa pa sa prioridad din para sa modernisasyon ay ang pagkakaroon ng rocket and missile artillery systems para pa rin sa Philippine Army at Marine Corps at kabilang sa pinagpipilian sa ngayon ay ang Pulse rocket system na gawa ng Elbit Systems ng bansang Israel, ang K239 Chunmoo rocket system na gawa ng Hanwha Defense ng South Korea at ang M142 HIMARS rocket system na gawa naman ng Lockheed Martin ng Estados Unidos. Plano ding magdagdag ng Philippine Air Force ng mga air surveillance radar systems pati na rin mga air defense system, kaya inaasahang bibili ulit sila ng Spider missile air defense system mula sa Israel pati na rin mga radar systems mula sa Japan. At ang isinusulong sa ngayon ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na inaasahang masasama din sa Horizon 3 ay ang pagbili ng mas marami pang multi-role fighters, mapa Just 39 Gripen man ito o F-16 Vipers dahil kulang na kulang ang 12 Just 39 Gripen na planong bilhin ng Air Force at hindi magiging sapat na panangga kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa bansa.
Sinabi ng Defense Secretary ito sa pagpupulong sa Senado at ipinakita nito ang kanyang pagkadismaya dahil wala umanong kwenta kapag 12 fighter jets lamang at dapat nasa 30 hanggang 40 fighter jets ang dapat bilhin ng ating Air Force at kung tutuusin ay maliit pa ito kumpara sa binibili ng ibang bansa. Isang halimbawa na lang dito ay ang bansang Taiwan na kung saan nakapag-order ng nasa 66 na F-16 Vipers sa halagang $8 billion. Para naman sa Philippine Navy, nasa plano ang pagbili ng mas malalaki at heavily armed na frigate at isa sa sinasabing maaaring i-offer sa ating hukbong dagat ay ang HDF 3800 frigate design ng Hyundai Heavy Industries dahil mahilig sa gawang South Korean warship ang Philippine Navy. Sa pangalawang parte ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program, dito nabibilhin ang mas mga sophisticated na defense equipment katulad na lang ng mga submarines at nasa 3 bansang nag-o-offer ng kanilang mga produkto na gagamitin ng Philippine Navy. Ang isa sa pangunahing pinagpipilian ay ang Scorpion Diesel Attack Submarine na gawa ng shipbuilding na naval group ng France, ang DSME 1400 PN submarines na offer naman ng Hanwha Ocean ng South Korea at ang pinakabagong offer na submarine naman ng Espanya na kung tawagin ay S-80 Plus class submarine na gawa ng Spanish shipbuilding company na Navantia. Kabilang din sa ikalawang parte ng Horizon 3 ay ang pagbili ng Airborne Early Warning and Control System o AWACS para sa ating Air Force at ang isa sa pangunahing ino-offer ng bansang Sweden ay ang kanilang Saab 2000 RAI AWAC na magiging katuwang ng Just 39 Gripen sa air defense ng Pilipinas. Inaasahan din na magdaragdag ng mga S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters dahil sa kabila ng pag-order ng Pilipinas ng 48 units ng Black Hawk helicopters ay kulang na kulang pa rin ito. Kaya kailangang bumili ng mas maraming units para sa ating Air Force. Pagdating naman sa pangatlong parte ng Horizon 3, kung mabibigyan ng pondo ng ating gobyerno, nakapokus ito sa pangdepensa ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone, kaya inaasahang puro long range na mga missile system ang bibilhin dito, ngunit wala pa tayong masyadong impormasyon patungkol sa pangatlong parte ng modernisasyon. At sa aking opinyon lamang, medyo malabo na mabigyan ng lagpas 1 trilyong piso ang ating hukbong sandatahan sa loob lamang ng 5 taon, kaya mukhang lalagpas pa sa taong 2028 ang modernisasyon ng Philippine Military. Kahit man lang sana ay unang parte ng Horizon 3 ang mapondohan ng ating gobyerno na nagkakahalaga ng 500 billion pesos dahil sa parting ito ang mga pinaka-importanteng assets na mas magpapatibay palalo ng pangdepensa ng Pilipinas sa kabila ng patuloy na pangharas ng China.